Nako, Auntie Claire, pinopokus dito si Senator Dante Marcoleta, no? Talagang focus nila talaga si Senator Dante Marcoleta na, no? Alam niyo tayo mga kababayan na, tayo, natural na tao lang tayo sa mundo. Dumaan tayo sa hirap, dumaan tayo sa may minsan nagkakaroon tayo ng yaman ng konti, nagkakaroon tayo ng konting ginhawa sa buhay. Alam natin yung mga tao na pinaplastic lang tayo, alam natin kung niloloko tayo ng tao. Tama? Minsan naman nabubudol tayo, kasama sa buhay ng tao yan. Minsan nagiging mahina tayo. Pero may dumarating yung oras na tayo, matalino tayo, di ba minsan? Minsan lalo pag nakakatulog tayo na maaga. Di ba? Tumatalino utak natin, no? Ngayon, sa mga pagkakataon ito, ano ibig kong sabihin? Minsan alam ng isang tao yung nangyayari. Nakikita natin sila, lalo si Auntie Claire, alam natin na alam natin na talagang siya, alam niya yung katotohanan. Gets nyo? Alam niya na may nangyayaring kakaiba. Kaso nga lang, siyempre, wala siyang magawa because amo niya, hindi niya kailangan naman labanan niya, gagawin niya trabaho niya. Para sa amo niya. Diba? Pero naniniwala kami, Auntie Claire, 100%. Alam mo kung ano nangyayari dyan sa loob. At alam mo kung ano takipan na nangyayari. Di ba? Alam mo, alam mo alam mo hirap sa kanila, mas pinili nila maging kontrabida sila kesa naging bida sila para sa taong bayan. Oo. Alam ni Auntie Claire, naniniwala tayo na si Senator Marcoleta kakasuhan mo. Bakit? Kasi alam mo nag-iimbestiga sa flood control. Alam mo yan. Alam mo yan, Auntie Claire. Nakikita namin sa kilos, sa mata mo, sa lahat ng pananalita mo, pilit lang ang ginagawa mo, pilit lang. Yung ginagawa mo, dumidepensa ka na, sinasagot mo lahat ng criticize sa'yo. Pero kabila niyan, nararamdaman namin yung kilos ng mata mo, yung pananalita mo, na alam mo na kung bakit kinasyon si Senator Marcoleta is invento lang. Kasi alam mo, siya nag-iimbestiga ng flood control issue. Alam mo yan. Alam ng karamihan ng pinklawan yan. Ang hindi nakakaalam, yung ibang nanonood lang dito. Nanonood lang sa vlogger. Pero, maski mga vlogger po, alam nila. Alam nila ang nangyayari sa Pilipinas. Kayo ba naman ho? Halimbawa ho, may nakita kang estudyante, lalaki, babae, nagliligawan. Diba? Tama? Nakita mo sila magkasama, magka-holding hands. Wala ka bang, hindi magka-holding hands, magkasama sila, pero ang sweet nila. Yun ba walang relasyon? Siyempre, common sense na sa nakikita mo meron eh. May something sa kanila eh. Di ba? Hindi tayo eng-eng ha. Ngayon lang, iba, yung bata nga, yung mga teenager na nade-describe yung mga nangyayari. Di ba? Halimbawa, pag may isang taong galit sa'yo, alam mo pa nagtatampo siya eh. Gets nyo? Alam mo pa nagtatampo siya. At alam mo, pag budol yun. Alam mo, parang duda ka. Tapos ito, nasa official kayo ng gobyerno, hindi nyo alam nangyayari. hindi kami eng-eng para sabihin na hindi nyo alam. Alam nyo ang nangyayari ngayon sa Pilipinas. Di ba? Hindi natin masasabi na sila ay nagtatakip. Ginagampanan talaga nila yung trabaho nila dyan sa bilang amo nila. Diba? Painggan po natin itong si Auntie Claire. No? Pakinggan po natin. Ang kwento laban kay Senator Rodante Marcoleta. Unang-una po, naisip po ba niya na at the time nang tumakbo ang Pangulong Marcos Jr., siya ay pribado, private citizen. O sige, palagi natin mali si may defensorium, binigyan si Pangulong milyon na campaign donation, private citizen siya. Bakit yung mga kasama niya di mo binanggit? Bakit si Pangulo lang binanggit mo? Di ba? Asa yung mga kasamahan mo? Yung hindi, yung mga kasamahan dyan na sinabi ni Mike, tatlo yung sinabi niya, ba't si Pangulo lang binanggit mo? Di ba? Saka ba't yung pinupokus si Seto Marcoleta? Big deal. Para ba lumalabas, big deal sa kanila ang pagtanggap ng campaign donation na ang tagal na nangyari. Although, sige, palagay natin kaso pa rin yan. Pero bakit nyo pinupursu? Bakit pilit yung ito talaga, ito dapat nasa mainstream media, ito dapat nasa headline. Marcoleta na nanghingi ng donasyon sa abang congressman siya. Para bang wow! Pag narinig ng ibang bansa, narinig ng mga OFW, narinig ng mga Pilipino, wow! Talaga ba? Hindi na bagong bagay. Kasi noon pa lang, ginagawa na ito ng Pilipino at mga politician na nanghihingi sila ng campaign donor. Yung iba hindi na dinideclare. Yung iba kanila na. Diba? Para ba ngayon lang sila mulat na mulat? Hindi. Alam nila yan.
matagal nang gawain ng mga Pilipinong politician yan, yung karamihan, dito sa Pilipinas. Alam nilang may ganyan. Ginagawa nilang big deal to para linlangin ang tao kasi yun na lang ang butas na makikita nila para si Senator Dante Marcoleta mapatahimik at wag nang mag-imbestiga. O okay, pag si Senator Marcoleta ba nakulong, may mag-iimbestiga pa ba? Yung sinabi ng Pangulo ngayon, na mahiya naman kayo at nagsalita siya ngayon, di ba? Sabi niya, kung di dahil sa akin, hindi matutuklasan to. O sige, panindigan natin yun, sundan natin yun, no? Ibig niyo palang sabihin, Mr. Pangulo, pagpapatuloy niyo ang investigasyon. Ha? Baka sabihin niyo pagkatapos ng impeachment ni Sara, kailan pa matatapos yan? Sa susunod na taon pa. Isabay niyo na kasi malaki pinapasahod namin sa inyong mga senador. Isabay nyo na yung flood control. Naniniwala kami sa iyo, Pangulo, na sinabi mo, ikaw nagpasimula. Sige, sa'yo na yan. Karangalan na yan. Ikaw na, sa'yo na lahat yan na ikaw ang presidente na kapagpakulong. At more on more pa, mapapakulong pa. Pero, ang gawin mo, imbestigahan nyo na ngayon to sa harapan namin. Hindi yung patago katulad ng ICI. Hindi ba? At si Seto, pagkatapos si Seto makulong, sino pa mag-iimbestiga? Wala na? Ha? Wala na. Eh, nandiyan dyan pa nga si Senator Marcoleta, ayaw nyo na pa-imbestigahan eh. What if pa kaya pag wala na siya? Pag nakakulong na siya? Sino mag-iimbestiga? Si Pinky? Hindi siya ang Blue Ribbon. Ipinasa kay Kiko. Si Kiko hindi nag-iimbestiga ngayon. Mula nang ipinasa sa kanya ang Blue Ribbon, magtatatlong linggo na, wala pa siyang schedule ng Blue Ribbon. So, ano na? Tapos na ba? O sabihin mo sa amin, tapos na ang investigasyon, titigil na kami. Di ba? Naman po ang sitwasyon ni Senator Rodante Marcoleta. At that time, siya ay congressman. At inamin niya sa kanyang... Inamin niya kasi wala siyang lalabaging batas. Yung COMELEC, sinabi wala siyang nilabag na batas. Malinaw na malinaw. Paano nangyari yun? Di ba sabi ko nga sa inyo, yung kapitbahay mo, sinabi nagnakaw ka sa kapitbahay mo. Pero yung mismong kapitbahay mo nagsabi, hindi po siya magnanakaw, wala pong ninakaw sa akin yan. Tapos kakasuhan mo siya ng magnanakaw, kakasuhan mo ako magnanakaw. Eh yung mismong kapitbahay na nga nagsabi, hindi ako magnanakaw eh, tapos ikaw kakasuhan mo ako. Yung mismong COMELEC na nga nagsabi na wala siya nilabag na batas, absuelto siya. Tapos kakasuhan yun ng plunder. Ay! Tapos magpipilitan nyo naman, i-recycle nyo naman. Yung sasabihin nyo naman, hindi kasi tumanggap siya ng flood control, tumanggap siya ng campaign donation, nang siya ay habang congressman. Tapos sasabihin naman namin, hindi niya tumanggap siya ng campaign donation, absuelto siya sa COMELEC. Tapos uulitin na naman ng mga abogado niya, hindi kasi tumanggap siya ng habang congressman. Paulit-ulit na lang, hindi nila sinasabi kung talagang absuelto na o hindi. Absuelto naman talaga na programa na ayaw ipaalam ang identity ng mga donor. Sabi nga niya ay marami sila. Kaya nga iniisip ko yung tatlo ba, ayun na ba yung marami? O tamo, parang gusto talaga, silipin pa talaga, no? Alam mo, Auntie Claire, mas sinisilip nila, no? Kung ilan pa yung donation ni Marcoleta. May 500 million pa daw, may 113 billion pa daw, million pa daw. Ang dami nila sinisilip halos kakalkalin nila, hahukayin nila. Pero yung flood control issue kay Sara, hinalungkat nila. Okay, good. Hinalungkat nyo kay Sara. Okay, bahagi ng transparency na sinusulong natin. No? Pero yung flood control, no way. Walang paghahalungkat na nangyayari. Ma'am, yun ang masakit sa sambayan ng Pilipino na meron nagbubulag-bulagan sa inyo, sa mga hanay nyo, at sa lahat ng mga vlogger na itong flood control issue na to, parang wala lang. O baka meron pa, more than 3. At sinabi niya ay ibibigay namin sa ito at ito ay gawin mo na lang utang na loob. So magkaiba po ang sitwasyon at estado ng Pangulo at the time na tumakbo siya. Utang na loob. Hindi utang na, iba kasi utang na loob. Pag sinabi utang na loob, ma'am, utang na loob yun. Sa ano yun, sa kaibuturan mo yun. Halimbawa, ikaw, may utang na loob ka sa akin, ha? Iba yung utang na pera, utang niya pera yon. Iba pa yung utang na loob. Tama? Iba yung may kapalit. Wala naman siyang hiningi ng kapalit Na nakaupo siya sa gobyerno Meron ba? Utang na loob, normal yun. Kasi expression niya yun. Ano ba sabihin ko, mahal kita? May utang na loob ako sa'yo, may utang na loob ka sa akin. Inggit ka sa akin. Yun na yung nararamdaman niya Pero wala siyang pakinabang sa habang nakaupo siyang senador, hindi pinakinabangan ni Mike si Marcoleta. Walang kapalit. Magiging plunder lang yun kapag may kapalit na talagang ginamit ang gobyerno natin.
Ang hirap sa inyo, nagmamalinis kayo lahat dyan. Na akala nyo wala kayong ginagawa na dyan at wala nagawa nangyari masama. Para bang lahat ng kay Marcoleta, napaka-imposible na gawin yung mandarambong si Seto Marcoleta na hindi naman. Yung nakakasama ng loob. Ang nakakasama dito, alam namin na alam ninyo na talagang alam ninyo ang nangyayari sa Pilipinas. Pero pilit nyong binabago sa aming isipan na sambayan ng Pilipino. Pilit yung tinatago. Alam namin, madam, na alam nyo ang nangyayari. Alam namin na alam nyo mga pinklawan ang nangyayari. Pero anong ginagawa nyo? Ayan, kinakalkal nyo ang lahat ng kay Senator Marcoleta. Pero yung flood control issue, never namin narinig sa inyo. Nakalkali naman. Wala kami narinig sa inyo. Promise, kahit ang Pangulo, sinabi niya ngayon, ako nagpasimula. Ikaw nagpasimula, pero kalkalin mo nga ngayon. Sa anong paraan niya nakakalkalin? Imbitahan mo nga lahat. Si Sara Madriaga, buti pa si Madriaga na imbitahan kahit nakakulong eh. Pinaniwalaan eh. Pero mga 18 maris, inimbitahan ba ng ganon? Ang daming sinabi. Pribado at at the time Congressman Marcoleta ay isang congressman. Pangalawa, si Senator Dante o Rodante Marcoleta, hindi po niya dineclare ang sinasabing pondo. Ang 75 million pesos ay hindi po nakita sa SALN at hindi rin po nakita sa SOSE. Ma'am, absuelto nga siya sa COMELEC eh. Kasi hindi nakasakop ng batas yun, ma'am. Hindi ba narinig yun sa COMELEC? Kakontra mo COMELEC. COMELEC nagsabi absuelto siya eh. Maliban na lang kung bawiin ng COMELEC na hindi siya absuelto. Papayag kami, makulong si Marcoleta. O payag kami o. Taas kamay namin o. Pag binawi ng COMELEC, nagkamali sila na hindi pala si Senator Marcoleta absuelto, kasuhan si Senator Marcoleta dahil hindi niya na-declare. Eh, absuelto siya eh. Diba? Iwas sa pagkukumpara ni Mike Defensor dahil ang Pangulo, kumpleto ang pag-report sa SOSE. Kumpleto ah. Kung hindi ito uminit at hindi ito na-issue, yung 75 million ay hindi nyo makikita kung saang record. At pakitanong na rin po kay Mike Defensor, kung binayaran nga... Bakit? Pera nyo ba yung 75 million? Pera ng private citizen yon. Inaangkin nyo parang gobyerno yon. Sasabihin nyo, plunder yon. Di ba mga kababayan? Yun ang gusto nilang palabasin eh. Congressman Anya siya, tumanggap siya ng pera. Eh di, kumbaga parang ganito, yung pera ni Mike Defensor, binigay kay Mike habang siya congressman, sasabihin, pera ng gobyerno yon, plunder, pangungurakot. Ano ba naman yan? Ginagamit niya, sabi ko sa inyo, ginagamit nila lahat ng batas, lahat ng ahensya, para lang pasamain ng isang tao. Pag-abuso na yan sa kapangyarihan. Ipagsusulit nyo sa Diyos lahat yung ginagawa nyo sa bayan. Ipagsusulit nyo lahat yung ginagawa nyo sa kay Marcoleta. Ipagsusulit nyo sa langit lahat yan. Hindi lang sa araw ng kawakasan ninyo siguro ng buhay ninyo, no? Kung kayo mamatay bigla, no? Dito pa lang sa ibabaw ng lupa, Diyos ang bahala sa inyo. Grabe yung ginagawa nyo. Okay lang kung hindi mo alam yung ginagawa mo eh. Kasi may ganun sa Biblia eh. Pag hindi mo alam ginagawa mo, mapapatawad ka eh. Pero ang masama, ang pinakamasama, yung kasalanan na sinasadya. Yung kasalanan na alam mo, pero saksi ka. Sabi niya ni Kristo, huwag kang sasaksi sa hindi katotohanan eh. Diyan? Nagtatakip ka pa? Ay, sabihin ko sa'yo. Diba? Ako sa Biblia, isang katakot-takot na unang-unang panahon kasi, ang paniniwala nila sa ketong, isumpa. Although sumpa naman talaga ang sakit. Kasi ang sakit marami pinanggagalingan. Kapabayaan, virus, bakterya, o parusa ng Panginoon Diyos. Ipinagkakaloob ng Diyos yan pagparusa sa mga tao. Diba? Sumabog bigla yung bituka, o ano-ano, sa kasamaan na ginagawa. Napagtakpan nyo na nga yung flood control issue, gagawa pa sila ng kwento para mapakulong si Senator Marcoleta. Ipopokus pa nila yung bagay na napakaliit na bagay na hindi naman pera ng gobyerno. Doon sila nakapokus lahat, pati mga vlogger. Para bang lahat ng pagnanakaw nangyari, pinakamasama ginawa si Senator Marcoleta. Halimbawa, ganito. Ito nagnakaw si Marcoleta
nagbigay ng donasyon, tumanggap kay Mike. Ito naman, nagnakaw ng maleta. Parang ito lang, mamimili ka, maleta o kay Marcoleta. Kay Marcoleta pinipili nila. Mas maganda, mas matimbang. Tanungin mo, ano mas masama sa kanila? Auntie Claire, tanungin ka namin, ano mas masama? Imbestigahan yung maletang pera? O yung kay Rodante Marcoleta imbestigahan? Alam mo, sasabihin niya, imbestigahan yung maletang pera. Pero, sa ginagawa nila, sa kinikilos nila, si Marcoleta ang iniimbestigahan nila. Sa madaling salita, iba yung sinasabi nila sa kanilang gagawin. Nakakatakot yan, mga kaibigan. Nakakatakot. Auntie Claire, pumili ka. Anong mahalaga? Imbestigahan ng maleta o si Senator Dante Marcoleta? Sino? Sasabihin niya parehas. Parehas. Kung parehas pala bakit nakapokus kay Marcoleta? Sa flood control, hindi. Ito na lang, para matapos na. Papayag kami na lokohin nyo kami. Papayag kami na si Senator Dante Marcoleta gawin yung mandarambong kasi sa SOSE hindi siya nakapag-declare. Papayag kami, pero isabay nyo ang flood control. Tatingin ko, di nyo kaya. Hindi nyo kaya. Niya yung donor stats, ang sabi niya ay oo. Kailan niya ito binayaran? Binayaran ba niya to matapos na uminit na lang yung issue at nabanggit ang patungkol dito sa 75 million pesos? So, yun po ang malaking pagkakaiba. Kaya wag niyo pong ikumpara dahil ibang-iba po ang nangyari at ginawa ni Senator Marcoleta sa pondong 75 million pesos. Yung pumirma ng budget. Sino pumirma ng budget ng 2024, ma'am? Sino pumirma ng budget? Sige nga, sino pumirma ng 2024? Si Duterte? Sino pumirma na para bang umaakto kayo na wala kayong alam? Sino pumirma ng budget? Wala Sila kasi nakaupo Kaya ang investigasyon hindi babagal Wala, hindi gumagana. Biruin mo, may umami na, Gutesa, 18 Maris, Saldi umami na, Chairman ng Appropriation, Speaker of the House, o lahat na, adyan na. Wala. Ang aasikasuhin nyo kay Marcoleta. Kung i-justify mo, hindi naman pera ng bayan yun. Siguro may pagkakamali siya, konti lang, no? Pero kung kaalyado nila yun, absuelto yan. Oo, absuelto yan. Ma'am, ang pagiging presidente, termino lang. Tandaan nyo. Manindigan ka. Ang pagiging taong bayan, ma'am, makabayan, permanent. Yang si presidente, kung hindi mapatupad yung sinasabi nilang tsacha, 2 years na lang itinatagal niyan. Kaming taong bayan, ma'am, wag na lang ako, wag na lang kami, no? Wag na lang DDS nila. Yung mga taong bayan na lang, sila ang permanent, ma'am, na paglilingkuran yung public servant. Pero anong ginagawa nyo sa kinikilos nyo? Para bang laging gusto nyo, si BBM na lang sinusunod nyo. Ma'am, sundin nyo naman taong bayan, no? Di ba? Uminit na lang yung issue at nabanggit ang patungkol dito sa 75 million pesos. So, yun po ang malaking pagkakaiba. Kaya wag niyo pong ikumpara dahil ibang-iba po ang nangyari at ginawa ni Senator Marcoleta sa pondong 75 million pesos. Ibang-iba talaga. Kasi yung hindi naman pera ng gobyerno yun. Yan dyan sa maleta na siya pumirma. Amo mo pumirma na para ba lumalabas wala siyang kasalanan. Hindi naman siya nagnakaw Palagi natin, hindi siya nagnakaw talaga. Hindi naman siya big fish, no? Pero parang huwag kayo umakto na akala nyo wala kayong kasalanan. Kapabayaan yan ang tawag dyan. Pag ang isang anak nagrebelde habang maliit pa, ang sinisisi magulang. Pag ang isang kumpanya, magulo ang opisina, ang sinisisi yung hepe. Kapag sa kapulisan, nagkamali yung mga order, yung mga kapulisan, ang sinisibak yung hepe. Tapos pag nagkamali ngayon ng budget na pumirma presidente, wala siyang kinalaman. Hindi namin siya sinisisi siya ang big fish. Hindi yun, wala yun. Panagutin naman niya sana yung sinasabi ng taong bayan na may kinalaman, na may ano siya dyan, pumirma siya ng budget, responsable niya yan. Ay hindi kay Marcoleta nakapokus Halatang-halata naman po na itong kaso kay Senator Dante Marcoleta ay talagang politically motivated dahil opposition siya. Politically motivated para tumigil na siya. Pag nakulong siya ay talagang syempre tigil na. Wala na tayong boses dyan na mag-uusig dyan sa flood control project. Kaya talaga hong may mga malalakas, makapangyarihan na mga kamay
ang tumutugis kay Senator Marcoleta para hindi na po siya magsalita tungkol sa flood control corruption. Sasabihin nila, hindi totoo yan. Totoo yan. Totoo yan. Ayaw nyo talagang pagsalita si Senator Marcoleta, obvious naman. Obvious naman. Di ba? Sa tuwing may magsasalita, kakasuhan nyo. Di ba? Totoo yan. Kasi tingnan po ninyo ang Plunder Law, Republic Act 7080. Diyan po na-convict si President. Sige nga. Ito, sample. Kung talagang matapang kayo, ikaw, Kiko, simulan mo nga mag-imbestiga ng Blue Ribbon. Sige nga. Pag pinurso mo yan, pustahan tayo, pati ikaw may kaso, Kiko. Pustahan tayo. Sige. Kaya nga bitawan siguro ng Erwin yan eh. Kaya ni Pinky yan eh. Di ba? Hindi nila kaya eh. Alam ni Pinky na hindi niya na kaya, konsensya niya. Naniniwala ako may mabait si Pinky pa rin, kahit paano. May puso pa rin yan. Hindi kaya ng konsensya niya ang nangyayari ngayon. Wala siyang magawa. Kasi muna, matanda na siya. Hindi niya na kayang pumalag. Katulad nung araw, malakas siya, matikas. Di ba? Kaya humawak ng anumang bagay. Di ba? Ngayon, hindi niya na kaya. Sumusunod na siya doon sa amo niya. Pero, yung konsensya sa gabi niyan, pinapatulog pa ba kayo? Naniniwala ko hindi na kayo nakakatulog masyado. No? Konsensya nyo yan. Pag ang konsensya sinalubong ng takot, mahirap yan, sabihin ko sa inyo. Malala pa sa depression yan. Joseph Estrada noon dahil tumanggap siya ng commission o kickback sa pagbibenta ng pagbili ng GSIS ng shares sa Bell Corporation. Dahil siya din nagutos sa GSIS na bumili kayo doon sa Bell Corporation ng over 1 billion. In exchange, binigyan siya ng komisyon ng kanyang mga cronies sa Bell Corporation sa halagang around 127 million. So, a combination or series of acts. Dito kay Marcoleta, may government funds ba na involved dito? Wala. Private funds ina Congressman Michael Defensor at dalawa pang donors niya sa kampanya niya. Meron ba siyang nibigay ba yun ni Congressman Mike Defensor ang kanyang contribution kay Senator Marcoleta in the expectation of or in exchange for a contract or a government project na si Senator Marcoleta may control? Wala. Wala po yan. That element of the crime is absent. Guri mo, umamin daw anya si Marcoleta na hindi siya dineclare yung sose. 18 Maris, umamin din. Hindi pinaniwalaan. Galing mismo sa bunganga ni Marcoleta, etong paniwalaan natin. Si Saldi umamin din, galing sa bibig niya. Hindi pinaniwalaan. Galing anya kay Marcoleta, siya mismo binuki niya sarili niya. Si Tamba nagsalita na rin. Hindi pinaniwalaan. Yan. Nakikita kayo. Ewan ko ba ba't may mga nagbubulag-bulagan. Hindi ako naniniwala na nagbubulag. Alam nila ang totoo. Alam nila. Maski mga pinklawan, ang isang bagay marirealize mo kapag nagtagal na ng mga ilang buwan. Ilang buwan na nagtagal. Kaya alam nila yan na kung sino talaga mastermind. Hindi lang sila makalabang kasi nandiyan pa sila. Once na ang mastermind nawala na, bumaba na sa posisyon, diyan lilipat sila sa pinklawan. Ano kahayagan? Maraming vlogger ngayon ng loyalista. Nagsusuot ng damit ng pinklawan at pumapabor kay Trillanes lahat. At ang iba, hindi naman sila kumakampi talaga eh. Sabi mo yung loyalista kakampi sa pinklawan, kain suka. Hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala. Nalaman na nila talaga kung ano totoo. At sa katotohanan na yun, matatalino din yung mga yan. Hindi, palagay natin mga BBM vlogger, sabi nila, bobo daw. Hindi bobo. Matatalino din yung mga yan. Alam nila yung nangyayari. Walang taong talagang hindi niya alam. Maliban na lang kung may depression siya sa pag-iisip niya. Yung iba, di ba kasi minsan may mga tao sa kalsada, yung mga, di ba tinatawag na beggar, may mga depression sa pag-iisip. Di ba yun talaga, hindi mo na maano yun, mawala na sa sarili yun.
Pero sila nasa tamang pag-iisip pa eh. Alam nila yan. Kaya nga nagsuswitch na sila sa Pinglawan eh. Hindi lang sila maiwan itong kasalukuyang administrasyon kasi una nakikinabang sila. Hindi ko sinabing bayaran sila. Siguro dahil sa sip-sip sila, ayaw nilang iwan yan, pero sa matotal, alam na nila yan. Opo, imposibleng hindi. Maging totoo ka lang sa puso mo. Maging totoo ka lang. Walang Sara, walang Bibe, walang Pinklawan. Oh, maging totoo ka sa reliyon mo lang. Okay yon. Maging may Diyos ka, manampalataya ka, okay. Pero, yung damdamin mo, damahin mo. Alam nyo totoo. Oh, sinasabi, series, ang plunder ay ill-gotten wealth. Ill-gotten. Nakuha sa masamang paraan. Through a combination or series of acts. Series of acts. Pagdodonate ng campaign funds, series of acts ba yun? Private funds? Hindi naman si Marcoleta ang may kapangyarihan sa mga government contract or hindi naman yun in exchange for a government contract. Wala pong sinasabi ng ombudsman, isa pang element, provision to the prejudice of the government. Saan nag-prejudice ang government dyan? Nung nakalimutan niyang ipasok yun sa SOSE niya, yung 70 million na 75 million na yun, anong resulta doon? Dinismiss po yun ng COMELEC. The COMELEC has primary jurisdiction over offenses involving campaign, election offenses, including campaign contributions. Dinismiss na po yun kasi yun pong provision na yun dati na nagiging criminal offense yun pag na hindi mo na ipasok yung tama na contribution sa iyo ay na-repeal na po yun. Na-erase na yun, na-delete na yun ng bagong batas na pinasa din ng mga congressman. Kaya po talaga papaos na po ako ng kakaulit-ulit. Ombudsman, maawa naman kayo. Unahin nyo naman yung mga nangawat dyan, mga nangurakot, nag-kickback sa ghost at substandard flood control. Ayaw nilang unahin yan. Isa lang ang nakikita namin. Kaya ayaw unahin. Dalawa. Una, kaya ayaw nilang unahin yan dahil yung mga kaibigan nila, pamilya nila, kaibigan, kakilala, masasangkot. Pangalawa, at pinaka number 1 din, sangkot mismo sila. Walang ibang dahilan, mga kababayan. Walang ibang dahilan pag hindi mo inuna ang isang bagay na alam mong napakahalaga. Papiliin mo lahat ano mahalaga. SOSI ni Marcoleta o itong flood control. Ang sasagot, flood control issue eh. Pero ba di nila inuuna? Dalawa lang. Maaring sangkot sila o ayaw nila masangkot yung kakilala nila. Projects. Kailan nyo ikukulong si Martin Romualdez? Bakit yung unahin kasi si Marcoleta na talagang halata naman pong pilit na po ito eh? Pilit na pilit talaga. Para ho, talagang wag na siyang mag-ingay tungkol dito sa flood control corruption. Unahin niyo na po, ipakulong si Martin Romualdez. Yan si Bunuan, ipakulong niyo yan. Bakit yan state? State witness ginawa. Kita niyo, hindi ba bahalata yan? Alam nyo katotohanan, mga Pinklawan, pati mga loyalista. Alam nyo yan. Ang hindi nakakaalam, yung mga hindi vlogger, yung mga natural na nanonood lang. Yun ang hindi nakakaalam. Pero yung mga vlogger, araw-araw nakikinig ng balita, napaka-imposible hindi nyo malaman yan. Alam nyo yan. Witness, nasuli na ba niya? Yung bilyong-bilyong perang kinuha niya na kinurakot niya sa kickback ng flood control projects na yan? Nasa na resibo ng National Treasury na nagsuli si Bunuan? Bakit siya magiging state witness? Kung hindi siya nagsusuli ng tamang amount. At saka kung hindi po siya ang most guilty, sino po ang most guilty? Sino ang tinutukoy ni Bunuan na most guilty? Sino? Si Romualdez ba? Sino? Si Duterte? Huwag nyo kaming patawanin. Huwag nyo kaming patawanin. Huwag nyo kaming patawanin. Pag si Bono ang tinuro mga Duterte,
isang malaking kalokohan. Dahil yung budget ang ginawa sa panahon nila, hindi sa panahon ng Duterte. Tandaan nyo, taon-taon po ginagawa ang budget. Nagsisimulang gawin niya sa LGU, sa amin na ako, gumagawa ko ng budget. By June na, ito ngayon, gawaan ng budget ngayon sa LGU, sa lahat. Hindi ko alam kung sa kanila iba sa LGU, pero taon-taon gumagawa ng budget. Siyempre hindi niya sasabihin si BBM, di ba? Sino most guilty? Sasabihin niya ba, kontraktor? Contractor, most guilty. Yung bahay mo, ginawa mo, gumuho, sinisi mo yung nagpapala. Sino sisisihin mo pag gumuho yung bahay? Sino sisisihin mo? Yung kontraktor? Nalaman kulang sa budget, yung kontraktor? Yung nagpagawa, yung mga pumirma. Ang taas-taas ng posisyon mo, Secretary Bunuan, wala nang tataas sa'yo. Hindi pa rin ikaw ang most guilty? Hindi pa rin ikaw. So, ginawa ka state witness, ibig sabihin, may mas mataas na tuturo ka. Ikaw mataas Secretary ka ng DPWH. Sino tuturo mo? Ayan ang problema, sir Kasi talagang injustice mo ito kay Senator Marcoleta. This is a great Injustice talaga. Great injustice. Grabe, talaga. The great injustice na nangyari sa kasaysayan tong ginawa kay Marcoleta. Kitang-kita na. Nagmamang-maangal na yung mga pinklawa kasi may sarili silang pakinabak. May sarili silang agendang gagawin. Kaya gusto nila mawala si Marcoleta, una, paghihiganti. Pangalawa, gusto nila makatakbo sila. Hindi maging mawala si Sara, si Marcoleta mawala sa eksena. Yeah. Okay, maraming sama si Atty. Rowena Guanzon. Maraming salamat sa iyo at sa Rodante Marcoleta. Alam natin kung anong katotohanan. Alam nila anong katotohanan, no? Isang komentaryong punong-puno ng kaalaman at karunungan at makabuluhan talakayan naman ang aking sa inyo. Lesson learned at ito'y purong komentaryo at mga opinion, no? Ingat lagi. Paalam po sa inyong lahat.